Posibleng muli magharap ang pamilya Tebes at Degamo sa special election sa Negros Oriental para sa nabakanting posisyon ni dating Congressman Arnulfo Tebes. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Why we would like to Misis na si Pamplona Mayor Janice Degamo, pinsang buong si retired Colonel Ray Ragay Lopez, at pamangking si Siaton Mayor Fritz Diaz. Mga kaanak sila ng pinaslang na dating governor. Si Mayor Ferrari. Mayor nyo yan? Yan ang mayor nyo? Mayor Fritz Diaz. Mga kaanak sila ng pinaslang na dating governor ng Negros Oriental na si Roel Degamo. Sila matutunog na pangalang magtatapat-tapat sa pagka-congressman ng 3rd District ng probinsya sa special elections na gaganapin sa December 9. Magkakaroon ng December 9. Special election. Kapalit nung kay Kong Arnie Tebes. Sino maglalaban? Walang iba, kung sila-sila din. Yung tatlo magkakamag-anak, makikinabang sa pagkawala ni Kong Arnie Tebes. Congressman yan, ha? Alam mo naman, pag may congressman, merong extraordinary fund. Kaya kahit sila ay magkakasama at magkakamag-anak, mag-aagawan sila sa extraordinary fund. O, di ba? Sabi ko sa inyo yung pangyayari dyan, walang iba yan kung hindi politika. Politika talaga yan. Yung pagkawala ni Kong Arnie, kaya tinanggal ng kamera. O, tingnan nyo pa, ha? Di ba tinanggal si Kong Arnie Tebes sa kamera? Sino nagtanggal? Alam naman natin, walang iba kung hindi yung leader nila, speaker nila doon. Tinanggal siya doon, di ba? Bilang congressman. Tapos tag-aagawan na itong mga kalaban ni Kong Arnie. Lahat ito tatlong to, kalaban lahat ni Kong Arnie. Tingnan nyo mangyayari, ha? Tingnan nyo. Wala pang pinal na magiging kandidato. Kaya nakikiusap na si Colonel Lopez kina Mayor Degamo at Mayor Fritz na magparaya na. Dahil ako ang lumaban para sa aming grupo. So ang sa akin, ang aking stand is I should be the one to still run. Ito daw kasi yung tumatakbo at lumalaban lagi kay Tebes. Hindi naman sila Mayor Degamo at saka hindi yun si Mayor Fritz. Okay? Ito talaga yung lumalaban daw kay Tebes. Ngayon, nung nawala na si Tebes, so sabi niya parang siya na, magparaya na kayo. Ako naman talaga yung kalaban eh. Bakit gusto ninyong pasukin yung supposedly hindi naman sa distrito nyo? Tignan nyo, sabi niya hindi naman niya distrito. Hindi naman daw distrito nila Degamo. This time. Matatandaang nabakante ang pwesto matapos ma-expel o matanggal noong Agosto si dating Congressman Arnie Tevez Jr. na umano'y utak sa pagpatay kay Governor Degamo. Dati nang nakalaban ni Lopez si Tevez sa pagka-congressman. Kinwestiyon din ni Lopez ang umuugong na pagtakbo ni Mayor Janice sa distrito, gayong taga 2nd District at nabiyudang alkalde. Mayor Degamo, ikaw ba may-ari ng Grab? Nagtatanong lang. Isipin nyo ito, ha? 2nd District siya, biglang tatakbo siya ng ibang distrito. Namatayan pa yan, sabi ni Garski. Wala ka, rehistrado ka sa ibang distrito, bigla ka lilipat ng distrito porket wala na si Tebes. Sa bagay. Hindi, alam mo, expected yan sa probinsya eh. Minsan kasi, mas malaki ang extraordinary fund ng congressman kesa sa pagiging mayor. Minsan, pag ang medyo hindi ganun kayaman ng city mo, medyo mahina ang budget sa munisipyo. Mas malaki ang sa distrito. Kaya ngayon,
Nag-aagawan itong mga to. Oh, kita nyo na? Kita nyo na? What really happened dito is really politics. Huwag kayo naniniwalang merong ano dyan, putsunenes dyan. Politikang politika. It is actually a betrayal of public trust dahil pinapanalo kang mayor tapos tatalikuran mo yung. Ang nakita ko dito dahil hindi ako Isipin mo hindi pa tapos yung term niyang pagka-mayor. Porket nagkaroon ng bakante, gusto niya siya na. Paano ba yan, Mayora? Di lumabas talaga ang tunay mong kulay. Lumabas talaga ang kulay mo. Oh, kala mo. Oh. Eto, tanungin ko lang kayo. Tanong mo lang, simpleng tanong. Sino ang nakinabang? Sige. Di ba, matagal ko na sinasabi sa inyo yan? Matagal ko na sinasabi sa inyo yan na kung sino ang kasi tandaan ninyo in every crime, di ba? Yan ang isang bagay na inaalam ng mga investigador. Ano motive at sino makikinabang? Oh. Hindi ko na sasabihin. bumibigay kay Mayor Fritz. So, ngayon, ang finifill nila is si Mayor Digamo. So, ang ano nila is mag-giveaway daw si Mayor Fritz in favor of Mayor Digamo. Parang mahirap na sitwasyon kasi nasa 2nd district siya. And in fact, I think, bumoto siya kahapon. Kinausap din daw si Lopez ni House Speaker Martin Romualdez na magpaubaya na siya kay Mayor Janice. Nadinig niyo yun? Sino nagtanggal kay kung Arnie Tevez? O di ba, walang iba kung hindi ito. Sino ang nakikiusap ngayon na dito kay Lopez na magpaubaya ka na? Tanungin ko kayo, ano sa tingin ninyong motibo? Napaka-obvious, no? Tinanggal si Arnie Tevez, pinagbintangan na kung ano-ano, tapos, gusto lang palang ipalit yung asawa. So kung iisipin mo to, isipin nyo na maigi to. Nagsimula to sa pagkamatay ni Governor Digamo. Namatay si Governor Digamo. Ibinintang kay Arnie Tevez. Tinanggal si Arnie Tevez sa pagiging congressman. Sino ipapalit? Yung asawa nung pinaslang na gobernador. Sige nga. Sige nga ho. Wala ako sinasabi dito. Isa lang sinasabi ko. Ganun ho bang katanga si Kong Arnie Tevez para patayin niya si Digamo? Isipin niyo mabuti yan. Gusto mo mawala ng kalaban? Patayin mo, ganun. Hindi, isipin niyo maigi Siya makikinabang? Siya nga nabura sa eksena dyan Siya ang napatalsik, siya ang nawala ng negosyo. Tapos siya pang nagpapatay? Anong klaseng katangahan yun? Sabi ni Shinari, pag kami namatay, may nananalo. Alam nyo, matindi kasi dyan sa Negros. Eto, hindi matalo-talo ang mga Tevez dyan. Kaya nga nangyayari dyan, nagpapalitan lang sila magkakapatid. Yung magkapatid, si Arnie tsaka yung isa, si Henry, nagpapalitan lang sila. Hindi makuha yung posisyon nila na Congress.
Oh, hindi ko alam ba kinukuha yun. Dahil ba siya extraordinary funds? So, para maalis sila, ano sa tingin ninyo? Ito. Hindi mo na kailangan ispelingin. Wala tayong sinasabi dito wala tayong pinagbibintangan. Ang simple lang sinasabi natin dito. Wala tayong pinagbibintangan tao Ang sinasabi lang natin dito simple lang. Ang mga Tebes nakaposisyon. Gets ninyo? Nakaposisyon sila. Hindi nga sila natatalo dyan. Paano sila matatalo dyan? Ang lakas-lakas nila dyan. Hindi sila matatalo. Tapos, gagawa sila ng isang bagay para maging dahilan na maalis sila sa kapangyarihan? How stupid is that? Ikaw na lang mag-isip Kung ikaw yung nasa posisyon, stable ka sa posisyon na to, wala namang bumabangga sa akin dito Kahit sino bumangga sa akin, talo Hawak po itong posisyon, nagpapalitan lang kami magkapatid. Gagawa ka ng isang bagay para ikatanggal mo? Para ikagulo ng lugar mo, tapos mapalitan ka? Anong katangahan yun? Diba? I don't think gagawin mo yun. Namamayagpag ka na nga Diyan ka na Hindi ka na nga napapalitan So, merong ibang. Hindi natin alam kung sino yung ibang gustong pumalit. Ngayon, sino ba ang gustong ipalit ni yung speaker na yan? Sino ang gustong ipalit ni speaker? Pakinggan ninyo. Pakinggan. Ang mahirap na sitwasyon kasi nasa 2nd district siya. And in fact, I think bumoto siya kahapon. Kinausap din daw si Lopez ni House Speaker Martin Romualdez na magpaubaya na siya kay Mayor Janice. May mga nakikiusap na wag akong tumakbo. I don't know for what reason. Pero hindi ako magpapapigil kahit kanino. Kasi ang pipigil lang sa akin na wag tumakbo yung tao dito sa 3rd district. Nako, baka ikaw naman ang isunod. Ang dumi ng politika sa probinsya, no? Grabe. Just for the power and position. Ganyan. Ang hindi ko maintindihan. Ito, siguro sa part 2 ito, pag-uusapan natin. Part 2. Anong benefit kay Romualdez nito? Bakit niya di umano daw, kinausap ito si Lopez, at pinapaurong? Bakit gusto niya si Digamo? Malalaman natin yan. Hindi, kasi hindi natin alam kung baka hindi sila friendship nito, ni Lopez. At ang gusto ni Romualdez, yung friendship niya. Sayang nga naman yung mga opportunities sa lugar nila. Wala pang pahayag sina Mayor Janice at Mayor Fritz sa mga pahayag ni Dahil sa sleeveless, grabe ka naman, Garsky. So, para mo sinabing, nako, para mo sinabing naakit si, sa sleeveless? Wag ganun. Dumi ng isip mo. Para mo sinabing may, nako, ayoko sabihin yung may asim na, baka sabihin naman nila, feminist ako. Wag ganun. Lopez. Pero nauna nang sinabi ni Mayor Janice na desisyon ng kanilang partido ang masusunod kung sino ang tatakbo. Umuugong din ang umani pagtakbo ng kapatid ni Arnie Teves na si dating Congressman at Governor Pride Henry Teves. Some of them want me to carry the banner, though my interest in going to Congress now is not really that high. Hindi ko alam kung gaano ako ka-motivated bumalik sa legislature because I had been there already. Wala naman daw problema sa kanya kung sino man ang tatakbo kina Mayor Janice. Isipin mo. Ay.
O, hindi nagkabukingan. Sabi ko naman sa inyo alam nyo, ang katotohanan, sa simula nyo lang madedenggo yan. Yung katotohanan, lalabas at lalabas yan. Tandaan ninyo, yung mga kasinungalingan, yung mga drama-drama, ako po, yung mga drama-drama na kesyo ganito, ayaw sa sugal, kaya kailangan mo wala si Tebes. Ngayon, lahat na kayo may-ari dyan. Ako po, wala tayong kalokohan, yung mga pinagsasabi ninyo. Pasensya na kayo, Mayor Pritz at Mayor Degamo. Kung naloloko nyo yung mga constituent ninyo, kami yung mga nasa social media, hindi nyo kami maloloko. Kitang-kita Kitang-kita. Haltang-halta na ho yung galawan na ganyan. Ayaw ng sabong pero humihimas pa ng manok. Kaya nga palitan na dapat yung yung kantang Ang Manok ni Mayor Pritz. Grabe yung kwento, no? Ang ganda ng kwento ng ng mga nangyayari diyan. Ay nako. Ito lang. Basta ako, ulitin ko, hindi ko siya sinasabing wala akong tinutukoy kung sino nagplano nung pagkamatay ni Governor Degamo. Pero ito lang masasabi ko diyan. Hindi ho nag-benefit kay Tebes yung pangyayari na yon. Di ba, matagal ko na sinasabi sa inyo yan. Simula pa lang nakikita ko na hindi mo gagawin na patayin ng kalaban mo dahil hindi ka magbe-benefit doon. Never magbe-benefit ang taong papatay na alam mo kalaban mo talaga, na alam doon sa syudad nyo kung magkalabang kayo, di ba? Bakit mo gagawin? Una-una, sana nga kung dikit Hindi naman dikit Yung posisyon nila diyan, palitan lang sila magkapatid Di ba? Ibig sabihin, walang threat, sabihin walang, alam mo yun, hindi dapat matrete ng mga Tebes na maagaw sa kanila yung posisyon. Walang threat. So, bakit ka gagawa ng isang galaw that would shaken, alam mo yun, masishake talaga yung pangyayari o yung mga nangyayari dyan. Hindi ka tanga para gawin yun. Diba? Ba't mo pa gagawin yun? Kayo na nga ang nakaanan doon. Ay, naku po, patay tayo dyan. Kaya, mga kababayan, lagi lang yung tatandaan. Huwag tayo nagpapaniwala sa mga balibalita. Observe tayo. Gawa tayo ng sarili nating obserbasyon ayon sa mga ebidensyang pinipresenta sa atin. Mga lehitimong ebidensya na minsan, makikita mo sa media yun kaya lang biglang mabubura. Di mo napapansin yun? Lagi nyo tatandaan yan, mga kababayan. Ganyan sa media Una, lalabas, madudulas. Tapos papansinin mo, bigla madidelete. May mga ganun. Bakit? May umaareglo kasi dyan. Trabaho yan ng mga PR Yung mag-delete. Mag-areglo. Arbor na to. Arbor na itong kwento nito. Huwag mo nang ialabas yan. Arbor na to. Eto na. Sige na. Isang dyan, takoyaki. Laging may ganyan. Arboran sa balita. Naku po, maniwala kayo sa akin